Lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na Chapter 1091 at may title nga daw itong paparating na chapter na Sentomaru. So sa title pa lang may hint na kaagad tayo na yung nangyari sa last chapter matutuloy sa chapter na to. Ano ito? Kung sa last chapter nga pumasok na sa Egghead Island itong si Kizaru at agad niyang inatake si Sentomaru, sinasabi nga sa spoilers na natalo na daw kaagad ni Kizaru itong si Sentomaru, which is hindi na to nakakagulat dahil alam naman natin na sobrang lakas na itong mga admirals. Pero I wonder kung nagkaroon na naman ng isang flashback itong dalawa na to, dahil napaka-interesting nga para sa akin yung flashback na itong dalawa na to. Paano kaya sila nagkakilala at paano sila nakonekta ni Dr. Vegapunk? At speaking of Kizaru, naging confusion nga sa last chapter itong huling panel kung saan may nasense si Luffy na isang malakas na karakter na nasa ibaba daw ng labo pace. Marami nga sa comment section natin ang nagsasabi na hindi daw si Kizaru itong nasisense ni Luffy, bagkos ibang karakter. Ang naging batayan nga nila sa speculation na to syempre yung barko ng Blackbeard Pirates na nakita natin in chapter 1079. Dahil oo nga naman, kung nandito na nga ang Blackbeard Pirates sa Egghead Island, malamang na masisense sila ni Luffy. Pero base nga sa spoilers na lumabas, mukhang kumpirmado na nga na talagang si Kizaru itong nasense ni Luffy, dahil sinasabi nga na maghaharap daw itong dalawa na to sa chapter na to. Though hindi pa nga sigurado, may mga nagsasabi nga na naka-base form lang daw si Luffy nung hinarap niya si Kizaru. May mga nagsasabi rin na naka-gear 5 daw agad itong si Luffy. So para sa akin nga mas kapanipaniwala na nag-gear 5 form agad itong si Luffy, dahil parang disrespect naman siguro sa isang admiral kung haharapin lang siya ng Luffy na naka-base form, 'di ba? At isa pa nakakalamang daw sa laban na to si Luffy, na I'm sure nakakatuwa na naman itong magiging appearance ni Luffy, same as sa nakita nating Luffy nung hinarap niya si Rob Lucci. At sana sa magiging laban na to malinawan pa tayo sa iba pang kakayanan ng Gear 5, dahil hanggang ngayon nga palaisipan pa rin sa marami kung paanong nakapag-produce itong si Luffy ng goggles sa naging laban niya kay Rob Lucci. Dito nga papasok yung tanong kung inimagine niya lang ba talaga ito kaya niya ito na-produce o sa ibang paraan. Dahil kung nateturn nga ni Luffy yung imagination niya into reality, grabing kakayanan ito. Maraming ang possibility ang pwedeng mangyari. Gaya na lang for example sa naging unang Joy Boy o yung unang karakter na nagtataglay ng Devil Fruit ni Luffy 800 years ago. Kung yung imagination nga nateturn niya into reality, possible kaya na yung ibang ancient weapon gaya ng Uranus at Pluton siya lang ang gumawa gamit ang imagination niya, or maski itong ancient robot na sinasabi ni Dr. Vegapunk na sobrang advance na-create kaya ito ng unang Joy Boy dahil lang sa imagination niya. Kaya naman sana nga bigyan kasagutan ito ni Oda sa magiging laban ni Luffy kay Kizaru, para malinawan rin tayo kung ano ba talagang capacity nitong Hito-Hito no Mi model Nika. Anyway, itong magiging laban nga nila Kizaru at Luffy dito natin masusukat kung gaano na nga ba kalayo itong improvements ni Luffy simula nung Marineford War, dahil makailang beses na nga nakaharap ni Luffy si Kizaru during Sabudi Archipelago Arc at during Marineford War, at parehas nga sa mga oras na to walang kalaban-laban itong si Luffy. Kaya naman kung may ipapakita nga ni Luffy na basic na lang sa kanyang tapatan ng isang admiral, I'm sure na ito yung magiging statement na legit yung pagiging emperor niya, at mataas na ang tsansa niya na pabagsakin ang mas malalakas na kalaban kesa sa mga admirals gaya ng mga Holy Knights at World Government. Bali ang sumunod ng impormasyon sa spoilers sinasabi nga na yung ibang kasamahan ni Luffy na nakita natin sa last chapter na sila Frankie, Lilith at Bonnie pinoprotektahan daw ang Thousand Sunny at Vega Force One, since ito nga yung main ingredient para makatakas sila paalis sa Egghead Island. So ito
itong senaryo nga na to malamang na kay Kizaru nila ito pinoprotektahan. Dahil so far nga si Kizaru lang ang alam natin na pwedeng makapasok sa Labo Base unless naibaba na itong barrier. Anyway, ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing sinubukan daw patayin ni Rablucci itong si Dr. Vegapunk, pero mabilis nga daw itong na-sense ni Zoro, kaya mabilis niyang naprotektahan si Vegapunk at magkakaroon nga daw ng laban sa pagitan ng dalawang to. So confirm na nga na legit yung information na naibigay ni Rablucci sa mga Marines na nasa labas ng Egghead Island. Taliwas nga ito sa haka-haka natin na pwedeng minali ni Rablucci yung information at bumaliktad na talaga siya sa world government. Bali dahil nga sa pagbaliktad ulit ni Rablucci sa Straw Hat Pirates, malamang na ganito rin ang magiging senaryo para kay Kaku. Since simula pa nga lang ayaw niya nang maipag-alyansa kila Luffy. Sa part naman ni Stacy malamang na neutral pa rin siya at kay Vegapunk kakampi. Itong magiging laban nga nila Zoro at Rablucci malamang na yung iba sa inyo hindi ito ine-expect. Since oo nga naman, napagaan na ni Rablucci yung loob natin sa mga last chapter. Kaya parang no way na ibibitray niya itong Straw Hat Pirates. Pero para sa akin nga parang fascinating itong matchup na to. Kumbaga parang tigre laban sa leopard. Tigre dahil ito nga yung katumbas na hayop ni Zoro as per Oda. At leopard naman since ito nga yung devil fruit mismo ni Rablucci. Sa laban nga na to dito natin masusukat kung gaano nakalapit o kalayo yung lakas ni Zoro kay Luffy. Bakit? Dahil kung yung Gear 5 Luffy nga binasic lang itong awakened devil fruit ni Rablucci at nakadepende naman kung mahihirapan ba o madadalian lang si Zoro sa laban niya, dito natin matatansya yung difference sa lakas na itong captain at right hand man ng Straw Hat Pirates. Sa part naman ni Sanji I guess natatapatan niya si Kaku, or kung hindi naman malamang na nagluluto pa rin siya. De joke lang. Overall nga itong Operation Escape to Elbaf ng Straw Hat Pirates hindi magiging madali. May mga pagsubok pa nga na haharapin gaya ng paglaban sa mga Marines, sa Admiral, sa Gorosei, sa CP0 at sa hindi pa rin nagpapakita hanggang ngayon na Blackbeard Pirates. Kaya asahan natin na sa mga susunod na chapters mas nakaka-excite palalo ang magiging kwento na itong Egghead Island arc. Marami pa tayong twist na makikita at syempre mga laban na hindi natin aasahan. Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1091. Mas tatalakayin na nga lang natin ng mas malalim itong chapter na to, syempre once na lumabas na yung full chapter. Kaya stay tuned lang sa channel natin para sa mas maraming One Piece updates. So yun lang, peace! エルバフといえば100年も前の世界が恐れた巨人の戦士たち、その名を巨兵海賊団。そいつだけは笑わせねえ。ウソップだ、化け物だ。